Kamakailan ng Iglesia ni Cristo laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Isang koalisyon o pagsasama-sama ng iba't ibang grupo naman ang inilunsad para isulong ang impeachment ng vice. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ayan na mga kababayan, kita nyo, narinig naman ninyo. Pagsasama-sama ng koalisyon ng mga kukontra naman sa mga pahayag at isinagawa at panawagan ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Paano tayo matatapos nito mga kababayan? Wala na itong katapusan. Puro na lang pagkakawatak-watak. Kaya nga nasabi ko, mukha yata napasama pa yung panawagan ng INC dahil nga dito kay Marcoleta Maayos na sana ito ngayon, mukhang nasindihan lalo yung mga tao na nagtitimpe, yung mga taong nag-aantay, nag-aabang para mapausahan. Etong si Sara Duterte, sa paniniwala nila, na talagang may kasalanan. Yan po mga kababayan alam naman na hayaan natin si Sara Duterte na ganun-ganun na lang na makalaya, makaligtas at baliwala na lang yung ginawa niya sa ating mga Pilipino at sa ating mga pera. Atin yan mga kababayan, hindi pera ni Sara yan. Pera nating mga Pilipino yan na pinag-ambag-ambagan at naging pondo ng pamahalaan at inilaan naman kay Sara Duterte para maging confidential fund. Pera nating taong bayan yan Ngayon mga kababayan, sang-ayon naman ako na itong si Sara ma-impeach na. Sapagkat nga marami tayong mga napanood at tayong lahat mga kababayan ay nag-abang, pinagpuyatan, talaga namang nakaantabay sa ginagawang mga pagdinig diyan sa Kongreso at doon hindi na natin kailangan pang mag-aral ng batas para maunawaan na talagang may pagkukulang si Sara Duterte. Bakit kanyo? Isang halimbawa, hindi naman siya sumagot at hindi niya nilinaw lahat ng mga katanungan. Ulitin ko, hindi akusasyon. Yung po yung mga katanungan, magkaiba yung akusasyon at magkaiba yung katanungan. Ang tanong, saan mo dinala? Bakit mayroong Mary Grace Piatos? Bakit may Kokoy Villamin at marami pang iba? Bakit hindi nga masagot? Yung po ang isang halimbawa na nagkaroon ng pagdududa ang taong bayan ulat ko. Yung po, siguro kayo rin, ganun din, sabi ng iba dyan, sabi ni Boboy Perez, takot humarap, halos ayaw nga manumpa. Hindi pa ba sapat na gawing dahilan yan para na itong si Sara ay pagdudahan? Hindi po magkakaroon ng pagdududa. Ito, ulitin ko lang mga kababayan. Hindi po magkakaroon ng pagdududa ang tulad ko at maraming mga Pilipino kung si Sara Duterte ay umayon sa mga katanungan. Ibig sabihin, sumagot na maayos, hindi nagwawala, hindi kung ano-anong mga eksena, mga pinagagawa. Tama po ba? Ang kaso mga kababayan, ganito nangyari. Ang daming mga ginawang eksena ni Sara. Kasimple lang naman ang gagawin. Sasagot lang naman sa mga katanungan. Bakit hindi nga matanong? Hindi masagot sa mga tanong. Yun, isang halimbawa. Kaya eto ngayon mga kababayan. Hindi natutulog yung mga tao. Lahat ho yan nagmamasid, lahat ho yan ay nag-aantabay sa mga nangyayari. Tulad yan, nananawagan, ang alin, Boss Mike, ulitin, para marinig ng mga DDS. Matapos ang mass action kamakailan ng Iglesia ni Cristo laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, isang koalisyon o pagsasama-sama ng iba't ibang grupo naman ang inilunsad para isulong ang impeachment ng vice. Kita nyo, taliwas na taliwas. Kung ang mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, ay gusto nila, pagkakasundo-sundot, kalimutan na yung ginawang kasalanan ni Sara, ituloy ang unity, etong mga ito naman, ay hindi. Ayaw nila, kailangan panagutin. At ako sa akin personal na opinion, kailangan naman talagang managot kung may nagawang kasalanan. Kung ganun at ganun na lang, gagayahin ng mga susunod na mga politiko yan. Pwede kay Sara, sa amin hindi. Gagamitin nila nun. Gagamitin nila yan. Bakit si Sara nun? Pinawalang pinabayaan. Hindi naman porke sintu-sintu si Sara, abay hahayaan na lang natin. Hindi po ba? Hindi pwedeng ganun. Eto na. Si Sandra Aguinaldo. Isang mass for peace and justice ang isang association ng mga people's organizations, social movement at ilang religious leader. Ang mga nagsadalo, nakasuot ng speech na ribbon na sumisimbolo raw sa panawagan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayan na mga kababayan. Peach, yung kulay ng ribbon, dati dilaw yan. Dati dilaw yan, naging pink yan. Ngayon naman, peach na. Meaning impeachment. Mga kababayan, eto na. Tuloy. May sticker sa damit na nagsasabing impeached Sara ngayon na. Nako. Sa bisang dinaluhan ng 10 pari, hindi nabanggit ang pangalan ng bise, pero nabanggit ang impeachment at may panawagan para sa pananagutan at paninindigan laban sa umulit katiwalaan at maling nangyayari sa lipunan. Nako mga kababayan, eto na. Mga kababayan, mukhang eto pagkilos na ng mga Katoliko. Puro mga pari na. Hindi man binanggit yung pangalan ni Sara Duterte ng mga pare. Mga kababayan, tulad ng kausap ko kahapon. Yung pare, kausap ko kahapon Nagkwentuhan kami ng very light, mga kababayan. Diba? Kasi nakilala ko Sabi niya, Mike Cervera, ikaw ba yan? Opo, father, opo. Ikaw yung vlogger? Opo, father. Sabi niya, ang gwapo mo pala sa personal. Ay, naku, thank you naman, father.
yung mga pare nanonood sa atin, mga kababayan, hindi lang daw sila nagko-comment. Oh, di ba? So mga kababayan, laganap na. Ang mga pare, karamihan mga kababayan, ayaw na't nag-aantabay sila, tinuunawa nila yung mga nangyayari. Tulad ng mga kababayan, etong mga pare. Ha? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, kung nabubuhay lang si Cardinal Sin, nako, mga kababayan, eto. Kaso wala na eh, namayapa na, sumalangit na kanyang kaluluwa, no? Oh, di ba? Tapos na. Isang salita lang ni Cardinal Sin noon, tandaan nyo, pag nanawagan nyo, nako, mga kababayan, sama-sama dyan, middle class, mga sektor ng lipunan, mga kung sino-sino dyan, mga kababayan, nako, talagang, ayan na, nagdadatingan. Oo, eto mga kababayan, pasok. Ang mga nagsidalo, nakasuot ng impeachment report na sumisimbolo raw sa panawagan nilang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang iba, may sticker sa damit na nagsasabing impeach Sara ngayon na. Nako, impeach Sara ngayon na! Ngayon na mga kababayan. Ulitin ko, inaanyayahan ko kayo na dumalo sa sunod-sunod na kinasang pagtitipon, kung ang tawag ng iba'y rally, o sa aking pagtitipon para sa panawagang pababain si Sara Duterte. Opo ha, sa January 31 ho, ako ho ay dadalo. Ngayon po hindi ako makakadalo sa mga kasama nating mga vloggers dyan sa EDSA Shrine, excuse me po. Pumunta ho kayo dyan, nandiyan po sila, yung mga inyong mga paboritong vlogger, nandoon po sila. Isang dinaluhan ng 10 bari, hindi nabanggit ang pangalan ng bise, pero nabanggit ang impeachment at may panawagan para sa pananagutan at paninindigan laban sa umulit katiwalian. Yan, panawagan, pananagutan, approve ako dyan. Pabor ako dyan. Yung panawagan na dapat managot ang mga gumagawa ng kasalanan. Maling nangyayari sa lipunan. Yan po tayo tumayo. Mga kababayan, dyan po tayo tumayo. Dahil po yan ay atin yan. Atin yan. Tayuan natin yung ganyan. Dapat na ipaliwanag, managot yung mga tao na kurakot ng bayan. Tuloy. Naku, yan na yung mga panawagan gumagamit ng obligasyong moral eh. Mga kababayan, maraming tatamaan. Ang damdamin diyang mga Katoliko. Obligasyong moral ng mga Katoliko, mga kababayan, na tayuan ang paghahanap kung saan pinagdadala itong mga kwarta na mga nawawala at hindi maipaliwanag. Yan na. Naku, Diyos ko, eto tapatan na ng puwersa. Marami sa hanay ng simbahan ang naninindigan dahil kasama daw sila. Ito na, imbis na hindi makialam ang simbahan sa usaping politika. Ang nangyayari mga kababayan dahil nga nangyari na tila ba ang kapatiran ng iglesia, aminin natin, huwag tayo magpaka-ipokrito, ay tila ba naging nangialam, nang himasok sa usaping politika, sila na rin. Kung pwede sa kanila, pwede na rin sa lahat. Yan ang problema. Kita nyo? Napakasaklap. Ako sa totoo lang tutol ako sa mga ganito. Pangingialam ng simbahan. Tutulaw ako dyan. Opo, bakit? Hindi, wala naman silang... Ay nako, separation of church and state. Sabi nga nila. Bakit? Ayan. Kita nyo? Sino kasama dyan? Si Dilima. Sino kasama dyan? Yung mga dilawan. Yan sila ang mangunguna. Mga kababayan? Nako, ewan ko ba? Sige, alam nyo ang nauna rito? Ito aminin nyo. Hindi ho ang Iglesia ni Cristo. Ang nanguna dyan yung kulto ni Kibuloy. Aminin nyo. Ang nauna dyan, bago pa ang Iglesia ni Cristo, ay yung kulto ni Kibuloy. Sa pangingialam nila. Ayan, tuloy. Isa sa nagsalita si dating Senadora Laila de Lima, isa sa mga nag-file ng impeachment complaint sa bise. Isa itong moral obligation. Yan. Ang sino mang pinagkakatiwalaan ng taong bayan ay dapat maglingkod ng may integridad. Yan ang sinasabi ko, maglingkod na may integridad. Sang-ayon ako dyan. Dapat, pagka kayo ay nag-apply sa mamamayang Pilipino para maglingkod sa amin, dapat maglingkod kayo ng may integridad. At nakikita ko yung mga kababayan sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ako todo suporta, hindi lang porke loyalista. Kung hindi nakikita ko kay Pangulong Bongbong Marcos ang may integridad na paglilingkod sa ating mga Pilipino at sa ating bansa. Yan po, ayan na nga ang Pangulo. Maganda ng halimbawa. Pansinin ninyo, ang mga dilawan, halos pumapabor na kay Pangulo. Bakit? Nakikita nila yung ginagawang sakripisyo ng Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, alam nyo naman at kilala nyo naman si Dilima, number 1 na kritiko ng mga Duterte yan. So ano aasahan natin dito? Di ba? Away-away to, mga kababayan. Tuloy. Hindi magsinungaling o maghari-harian. Inilunsad din ng koalisyon ang pagsasama-sama ng iba't ibang grupo para isulong ang impeachment. Kabilang dito ang mga nag-file ng 3 impeachment complaint laban kay VP Sara, tulad din ng Tito D, apo ni dating Pangulong Cory Aquino, pati ng ilang biktima ng madugong Duterte drug war. Nako, yan na mga kababayan, pinagsama-sama na. Kasalanan ni Sara, kasalanan ni Digong. Sama-sama na ito. Panawagan naman, nako, ng mga ng mga religious group, mga pare,
mga iba't ibang sektor ng lipunan, mag-rally din para ipakita yung pagkadismaya. Ano? Ano masasabi niyo dyan, mga kababayan? Tuloy. Ako sa nanawagan ng impeachment kay VP Sara. Para po sa aking mga anak. Gusto po magkaroon ng tunay at katarungan po ang ustisya. Yung ustisya. Ito po ako member ng EDP family. Yan, ito yun, no? Ito isa ito sa mga biktima ng nawalan ng mahal sa buhay nung panahon ni Digong, mga kababayan. Ayan nung panahon ni Digong, isa ito, siya nawalan ng mahal na buhay. Sabi ko nga sa mga DDS, sana hindi sa inyo nangyari. Sana, di ba? Sana nasasabi nyo ngayon, yung nararamdaman din nila. Di ba? Paano yung mga taong ito na sumisigaw ng katarungan? Paano naman sila? Bakit kailangan hadlangan? Bakit kailangan hadlangan ang katarungan na hinihingi nila? Mga kababayan, Pilipino rin yung mga yan, naagrabyado. Diba? Ang batas natin nakapiring, walang sisinuhin. O bakit ngayon pinoprotektahan yung mga Duterte? Di po ba? Ganun lang po kasimple. Hindi po pwedeng ganun. Kung mayroong paglabag, kung mayroong mga ginawang masasama, ay dapat panagutan. Hindi po pwedeng takasan at protektahan. Tulad ng ginagawa ng ilan. Ulitin natin, itong panawagan natin. Pakinggan ninyo. Sana'y madurog ang mga puso ng inang-inang yun. Ito. Ang war. Isa po ako sa nanawagan ng impeachment para kay VP Sara. Para po sa aking mga anak. Gusto po magkaroon ng tunay Malamang ang anak nito mga biktima si ate. Oo, mga anak nito ang nabiktima. at katarungan po ang ustisya. Yung ustisya. Isa po ako member ng EDP family. Wala po yung aking asawa. Kaya humingi rin po ako ng Asawa pala na wala. Asawa, mga kababayan. katarungan. Inanunsyo din na magkakaroon sila ng ilang pagkilos ngayong Enero para himukin ng mga kongresista na suportahan ang impeachment. Yan. Hiningan namin ng reaksyon si VP Sara tungkol dito. Siyempre, no comment yan. No comment yan. Hiningan nyo palang reaction yan. Lagi naman, no comment. Tinanong naman ng grupo kung pagpapatiya ito sa naging rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay VP Sara. Mas malaki naman ang katoliko sa simbahan. As in, Nako! Yan na, mga kababayan. Ay, wala akong sound effects. Nako, grabe. Narinig nyo yung sinabi? Nako po. Eto na. Mas malaki naman daw ang katoliko sa simbahan ng Iglesia ni Cristo. Nako. Magulo, anak ng pinapa. Eto yung sinasabi ko sa inyo. Na imbis na makabuti, yung ginawa ng pagsuporta ng mga Iglesia ni Cristo kay Sara Duterte at kay Digong, napasama lalo. Mga kababayan, napasama. Ito yung panawagan na malala. Simpleng-simple yung sinabi, pero panawagan to na malala, mga kababayan. Di ba?